Mga tol, 7.6% daw ang unemployment rate ngayon sa Pilipinas. At ang bisita natin ngayong gabi ay kasapi po doon, mga kapatid. Pero bagong lahat, kailangan po natin sabihin na ang pinaka-malupit na opinion column sa Pilipinas ay hindi makikita doon sa gitna ng main page, kundi mga kapatid, sa isang cartoon strip na may asong nagsasalita at mga taong mataba. Kasama po natin ngayon ang very controversial Paul Medina Jr. Sir? Hey. Magandang gabi, sir. Magandang gabi. Welcome to the ranks of the unemployed. Ngayon na pa natin siya nakausap, pero ngayon na ako naging nilabot. Oo, really? Oo. 25 years mong ginagawa ang Pugad Baboy. Ngayon, medyo napahinga ka. Medyo, ano ba yung pakiramdam in terms of... Kasi for 25 years, no? May routine kang sinusunod, tapos ngayon biglang, pang! Parang asawa mo na naghiwalay kayo. Oo, ang feeling ko para akong nakwit sa, sa kasong mother. Parang relieved din ako dahil nakapagbakasyon ako. Walang bakasyon yun eh. Tuloy-tuloy na 25. Araw-araw. Teka muna, Sir Paul, isang cartoon strip, ilang oras mo pinaglalaanan yan sa isang araw? Yung pag-iisip, mga 3 hours din eh. 3 hours, okay. Tapos yung pinaka-implement, yung pinaka-pagdodrawing mismo, 1 hour lang. 1 hour. 1 hour lang. Siyempre, parang nag-iisip ka pa kung ano yung punchline eh. Ano ba nauna? Punchline o topic? Paano? Minsan gano'n ang yung process. Mag-uumpisa ka pabaliktad eh. Para kang Chinese yung punchline muna, tapos mag-work ka na lang kung paano ang pinaka-effective na delivery niya. Ayan, ang binigay ni Paul Medina mga tips. Paras pala kayo ni Lord Di Vera. Nandun si Lord eh. Hindi. May iba akong sikreto. Nung sinuwala mo ba yung Pugad Baboy, in-expect mo siya maging hit siya? Hindi eh. Kasi ang kailangan ko lang, nagugutom lang talaga ako noon. So kailangan ko mag-moonlight dahil walang kliyente sa architecture. Architect pala, licensed architect. Ito si PM Jr. Nag-OFW pa siya eh. Nag-Dubai ba? Ano? Iraq. Tama ba, Iraq, kainitan ng... ng gera. Ano? Kuwait War? Oo, hindi naman yung Desert Storm. Yun na lang yung magkapit-bahay. Pero kamusta yun? Kamusta yung experience yun? Okay naman, tahimik nga eh. Kasi kami nga kailangan pa namin magpunta sa border para lang makarinig kami ng putukan. Ganun? Kasi yung place namin, yung mismong birthplace ni Saddam, nasa gitna ng Iraq eh, sa Baiji. So walang kaguluhan. So parang pupunta pa talaga kayo doon para makarinig ng putukan. Para makarinig ng excitement. Dumadayo pa kami. Anong ginawa mo ron? Project architect ako ng Alkil Lab. Kaya lang, yung mga buildings doon parang kahon na sapatos lang. Walang challenge naman na kagawa ka ng mga substations, yung kahon nga na binutasan mo lang ng ganun lang itsura. Tapos walang kulay kasi dapat camouflage siya sa mga plano eh. Kaya pare-pareho yung kulay. Para hindi mabomba. Oo, kulay lupa. Speaking of architecture, sir, nag-aanuhan ngayon yung mga condo, di ba? Anong masasabi niyo doon? Yung structure? Ano yung pinakapangit na condo? Yeah. Bakit karamihan sa mga pintor, karamihan sa mga cartoonist, architects, anong meron sa inyo? Bakit sinusuway ninyo yung mga original quality? Pinag-aralan ninyo? Yung isang artist din na kilala ko, Sir Chabet, architect yun, no? Si Jerry Alangilan, architect din. Kasi mayroon kumuha ng kliyente. Kaya nagsiship yun. Magtatayo ka ng sarili mo practice. Wala kang makikitang walk-in eh. Kailangan mo silang ligawan talaga. Sasali ka sa mga golf tournaments. Kung nasan yung mga mayayaman. So nag-golf din kayo nun? Hindi. Mahal eh. Mahal na bisyo yan. Itong Pugad Baboy, ano to? Ito ba yung mga characters na matagal lang nagsiswirl sa isipan mo noon? Paano ba to? Oo, matagal na kasi matagal ko nang gustong maglabas ng comics. Dahil nung nag-umpisa ako sa newsletter ng parish namin, gumagawa na ako ng comics doon. Kaya lang nasisanti ako eh. Kasi ang style ko satirical talaga eh. Pinarody ko yung parish priest namin. So nakadalawang strip lang ako, sinipa na ako. Meron ka palang mahabang tradisyon ng nasisante ka. So hindi ka na pala bago dyan sa sipaan na yan? Oo, sanay na ako eh. Nung time na yun si Marcos pa yung presidente. So sabi ko hindi mag-work yung political satire sa dyaryo. Kung saan hawak niya lahat ng media at saka communications.
Pero may lumusot doon, yung kay Nonoy Marcelo, di ba? Oo. Lumusot yung kay, ano yun? Ikabod. Ikabod. Ang nakakatawa nun, si Nonoy Marcelo, kaibigan na lang ng mga nila Aimee. Yun. Pero yung mga nilalabas siya, medyo Oo. faintly subversive. Sa una, akala mo nakakatawa, pero pag ginano mo, parang sundot to ah. Oo. Okay, pero ikaw, 25 years mong ginawa yan, no? Marami siguro nagtatanong, sino sa mga characters ng Pugad Baboy best represents who you are? Schizo kasi ako eh. Okay. Si Polgas, si Dagult, saka si Utoy. Feeling ko minsan si Bro siya eh. Ay, oo. Kasi yung pang-aasar, Alaskador eh. oo, yun. Lahat naman ng characters na na-create ko, meron akong parte ng psyche ko yung nandun sa mga characters. Pati yung bading eh. Siyempre, may X-chromosome tayo. Ayan. Pati yung bago kong character na lesbian, gano'n na. Siyempre, ako Itong rin. bago mong character na lesbian, no? Mukhang napaka-millennial itong character na to. No? Kamo, vegetarian, very open about her sexuality as lesbian. Nag-MMA pa ka mo. Napaka Si Colleen, pa. At mukhang napaka, best represents this generation. Sa tingin mo ba, parang all throughout, dalawang dekada at kalahati, you feel the need to create certain characters to reflect certain social realities? Oo, kasi lahat kasi represented na eh. Lahat ng sektor eh. Meron akong proletariat, meron akong working class, meron akong sundalo, at saka ngayon, ang talagang wala ako na lang yung, yun nga, yung wala akong tomboy, meron akong badig eh. At saka wala akong atheist. So pinagsama mo dun sa isang character? Oo, sinama ko na. Tomboy. Kasi ang hirap mag-introduce ng iba-iba din na characters. Matindi. Ang galing din tomboy tapos... Before this entire controversy, pag naglalakad ka sa mall, may nakaka-identify ba si Pugad Baboy? Wala. Wala. Hindi ako kilala eh. Talagang anonymous talaga ako. Yung kumakain nga ako ng fishball sa school ng anak ko eh. Walang nakakilala sa akin. Pero minsan may naririnig mo yung kwentuhan ng Pugad Baboy. Nabasa mo yung gano'n, nabasa mo yung ganyan. Oo, minsan nasa likod ako nung stante ng National Bookstore. Tapos may nagbabasa. Tinitingnan ko lang yung reaction niya eh. May mga tawa ng tawa, ha? Tapos ibabalik niya ulit. Pili mo naman! Meron naman iba na talaga seryoso gano'n. Tapos pagdating sa checkout, sinasabi. Hindi mo rin hindi mo mag-gauge eh. Pugad Baboy did not start out na may political tone naman, di ba? Kailan lang nagsimula na maging medyo parang naging political yung tone ng Pugad Baboy? Nung pa lang, nung mga fourth strip pa lang, naglabas na ako ng politika eh. Tapos yung feedback noon, yung old school, yung minamakinilya pa, hindi pa email. Kasi sinusulatan ka. Oo, sinusulatan yung letters to May the editor. natabi mo yun, no? Sinabi, okay yung yung strip mo nung yung particular strip. Dagdagan. Dagdagan, Tapos susubok na naman ako na iba, medyo parang social na commentary. May feedback ulit. Kaya naging chop suey na lahat na tinatapos. Na-interview mo yung mga sulat na yun, sir? Hindi eh. Sayang, no? Sayang, sana nga. May mga times ba that it felt like trabaho siya at hindi ka nag-enjoy? Hindi. Yung misis ko tinatanong, hindi ka ba nagsasawa dyan? Sa akin hindi. Parang cathartic sa akin yung makapag-vent ako. Kasi passionate din ako sa mga nangyayari sa... Nakaingit trabaho mo, no? Nag-enjoy siya, no? Like, parang nagkaroon ako ng vehicle para malabas yung angst. Pero may time din na dinatamad ka. Hindi, enjoy ako. Enjoy na enjoy, May time na nababloke ako yung wala talaga. naisip. Oo. 3 hours preparation, 1 oras yung execution. Ano yung nangyayari doon sa loob ng 3 oras na yun? Mukha akong nakatanga eh. Kasi akala ng misis ko na... Bago ba mo ilagay dito, sir, meron mo ng iba. Meron mo na. Tapos ito na yung pangalawa mo na to, no? Script. Nakakilabot doon, nakita ko yung original. Parang holy grail yan, tol eh. Nakita natin yung original na pinag-drawingan niya. Teka muna, original, dyan mo din na drawing, tapos? Tracing paper. Tracing paper. Arkitekto talaga. Arkitekto talaga kasi ito talaga yung ano. Kita mo naman, dyan talaga lumalabas. Parang maamoy ko na to bago pa Maamoy din ako to. Parang yung codex nila. Maganda, sir. Magandang... Tingnan mo, social, corona. Nung panahon namin, pag bumibili ka ng corona, mayaman ka. Pag ito Kasi yung dati, lapis ko, Mongol. Mongol to, ang Mahal din lapis yan. ni... Mahal ba ang Mongol to? Oo. Huwag natin ganun, baka mabasa. Corona yan eh. Kasi noon kami, Golden Gate lang kaya Mongol namin. ito. Grabe. The past 25 years, ano yung isang issue sa lipunan na parang feeling mo, parang hindi ko alam kung sasabihin ko dito. Yung parang na-stump ka talaga. Yun din eh, yung tungkol din sa sa lesbianism eh.
Doon din ako na-stump kasi wala akong paraan para mag-research eh. Meron akong in-law na lesbian pero wala akong nakuhang input sa kanya. Gusto ko maghanap ng isang grupo ng mga lesbians. Tapos upo ako sa kwentuhan lang nila. Walang ganun, walang immersion na gano'n, ano? Wala akong nakuhang... Sabihin mo si mo akong tomboy. Sorry, di ka naman basta bunga nga ako. Baka tayo naman yung next sa may. Pa nagtaka, tinagal-tagal mo sa diaryong yun. Yung diaryong yun, lumaban sa Marcos dictatorship. Nagkaroon ng libel suit mula sa iba-iba mga presidente. No? Ang daming mga attempts sa ipasarado sila. Ang magpapa-apologize lang pala sa kanila ay isang maliit na cartoon strip na may kinalaman pa sa, well, hindi lang lesbiana, bottom line po, simbahan. Kasi yung kagaya ni Ramon Tulfo, organic yan eh. Ako contributor lang eh. Kaya pagka hinabla siya ng libel, regular siyang employee, binibigyan siya talaga siya ng legal team. Tapos umattend sila ng hearing. Ako, freelancer lang naman ako eh. Although kailangan loyal ako sa kanila kasi seloso nga sila. Ano sir? Pakiulit ka sir. Siloso daw sila. Seloso, hindi pwede mamangka sa dalawang ilog. Kaya siguro na-feel nila na hindi ako parte talaga ng At family. least ngayon nalaman na Hindi nila. ka miyembro ng union. Oo, Nako, kabit lang ako eh. Iyan ang mahirap. Nagugulat ka pa yung mga tao magsasabi na, alam mo, sa totoo lang, pag umukha ako Inquirer, Yun una agad ko pinupuntahan, yung Pugad Baboy. Tinatapon ko yung main. Doon ako sa mismo. Isang comic strip agad yung una matitignan eh, tsaka horoscope. Oo. Sa Hindi naman, kasi all sarcastic naman yung mga columnist at saka yung mga... Sino si Amando Doronila? Hindi, mga opinion writers, di ba sila? Conrado de Quiros. Eh sir, mga kabataan, hindi namin binabasa yun sir. Oo. Horoscope lang yung gusto namin doon sir. Minsan kasi, yung nakakatawa sa'yo, hindi nakakatawa sa ibang tao. Pero sa kaso mo, click eh. Paano mo nalalaman na ito kay click to? Paano mo nagigauge yung bagay na yan? Kung ano yung nakakatawa sa akin, ilalabas ko talaga. Hindi ako humingi ng opinion ng misis ko. Nakakatawa ba to? Nakakatawa ba to? Ganun, hindi. Yung piniplease ko talaga yung sarili ko. Tapos bahala na kung magustuhan. So, ibig sabihin, ikaw mismo, inatawa na ron sa strip na nila. Na, So, ibig sabihin din nun sir, nagandahan ka din talaga doon sa reporter ng Channel 5. Oo. Ayun, no? Michelle, ano? Michelle Mediana. Mediani pumunta sa Taiwan, no? Ngayon, dalawa na eh. Dalawa na yung nagugustuhan. Na-diffuse niya talaga yung ano eh. Ang galing. intention. Intindihan. Ang galing mo sir, tumingin ng ano. Sige. Pahukayin natin ito sa sarili ng stylistically ba, tingin mo, nag-evolve yung technique mo sa pag-ano ng strip? Oo, hanggang ngayon kasi nag-aaral pa rin ako mag-cartoons eh. Dahil ang training ko dati nung bata ko, yung kagaya kila Jerry, yung Superman, yung mga ganyan, yung straight illustration talaga. Kasi ang mga comics ko nun, mga ganun, mga DC. So hindi ako marunong mag-cartoons. Kaya lang ang gusto kong pasukan kasi yung Mga daily. macho. Ganun, Oo, yung no? daily lalabas eh. So sinabi, pag cartoons daw, kailangan wala sa proportion yung pag-drawing mo sa tao. Nag-aaral pa ako. Tapos nag-evolve pa rin siya hanggang ngayon. So, kunyari, pag dinrawing mo si Jun Sabay ito, madali lang yun. Dalawang bilog, tapos may bigote. Ano yun, no? Isang malaking bilog sa gitna, tapos may bigote. Hindi, meron pang bilog dito sa baba. Pero, ang ganda na lang yung usapan na yan. Kasi pag bumawi ka, masakit din yan. Ay. Oo. Dumating ba sa point na parang pag gumagawa ka ng strip ngayon is in consideration na isasama siya sa aklat? Oo. Minsan may mga dialogue doon na pinapalitan ko yung sinubmit ko doon sa Inquirer. At saka ilalabas doon sa, kasi walang bawal doon sa ano ko eh, pag ako na nag-publish eh. Kaya minsan mayroon akong yung term, halimbawa, nilalagay ko badoodles. Para sa Inquirer. Ano pag doon sa ano? Tapos yung kay Michael kinabit ko na. Jackson, kumakanta raw, parang iniipot yung badoodles. Pag gaano mo katagal pinag-isipan, sir, nung sa issue na sasagot ka? Kasi pwede ka nang hindi sumagot na nun, di ba? Pwede ka nang hindi magpa-interview sa media eh. Alam ko na yung Inquirer, kapatid ng ano yan eh, sa online. Kapatid yan ng 7. Doon muna ako nagpa-interview. Para makarating ka agad sa
sa kanila, sa Inquirer, na irrevocable yung... Hindi ko kasi sinulat yung word na yun doon sa resignation ko kasi mahina ako sa spelling. Ay, resign. Baka magkamali ako na isang R lang. Kaya hindi ko na sinama, sinimplihan ko na lang. Nung pumasok yung internet, ano yung epekto nun sa strip mo? Ay, tipid sa gasolina. Okay. Kasi ano mo na lang email mo na lang sa ano. Tapos darating pa sa kanila, digital file, kaya ang linis. Dati sineserox ko. Kung yung mga piece of print, talagang pangit yung quality na yung repro nila. Ngayon talagang talagang 400 dpi. Kaya, Pero may time pa rin hinahatid mo talaga sa kanila. hindi na Hindi na. Oo, talagang ini-email ko na lang. Kaya pati yung fee ko, dati nagpupunta ako doon para sa check. Ngayon, wina-wire na lang nila. Kaya ganun eh. Tayo lang naman tatlo dito. No? Malaki ba magbayad ang Inquirer? Hindi. Marami ka pang offer ngayon, sir, magkatapos ng issue na sir? Oo. Mas triple ba yung ina-offer sa'yo? Feeling ko kasi kahit sino yung mag-offer sa akin, mas malaki lang. Mas malaki, Hindi kasi talagang, yun talaga ang going rate ng contributor sa Inquirer. Hindi naman pwedeng At ganda na lang, nung nagsimula ka, magkano per strip? 35. 35 pesos! 1987? Ano, 80, ano to? 88. 88, no? Tapos 35, mga no? 8 years yun. 8 years yun. Tapos, Ganon? pero kakampi ko si Ma'am Leti nung nalaman niya na, bakit ganyan si Paul yung mga bagong pumapasok na cartoons 150 na. Gawin niyo 150 si Paul. Grabe naman yan. Gawing santo tong mamang ko, tawagan ng Vatican. It's a case of talagang pure miscommunication lamang. Okay, linawin natin ang facts, no? Ito dapat sinabit mo nung March pa lang. Oo, At, March na. na ganun, kasi obviously masyadong controversial yung content. Nagkataon lang, yung layout artist yung araw na yon ay mali yung nadampot. Okay, tapos na-publish siya. Okay, ano ba to? Tinawagan ka na, Mr. Medina, come to the principal's office. Paano ba yan? Hindi na lang. Basta hindi na lang nila ilalabas. Binabaril na lang nila. Binaril na lang. Doon. Tapos, Saka na-kuryente ka rin, di ba? Akala mo, tanggal ka na. akala ko Kasi yung unang email sa akin sinabi na starting, nandun yung word na starting Starting Friday, hindi na namin ilalabas yung Sabi ko, starting, parang indefinite yun Paano kung next year na ma-decide na ilabas? At ginamit mo yung word na conspiracy. Okay, kasi may mga series of anti-Marcos cartoons kamo na hindi pinablish. Tama? Yung una sa series, nilabas naman. Kaya lang yung pangalawa, sabi ko, kaya siguro hindi nilabas dahil may word ako nilagay doon na kamote. Yung sabi ko, kamote yung mga Marcos loyalists. Kaya siguro hindi nilabas. Kaya lang yung pinili nila ng random sa Artbank, sa archives, nagkataon naman yung offensive na strip na. Offensive para sa mga taga-Saints ko. Kaya... At saka sa online din sila nagparating ng kanilang di ba? Pero, linawin natin, merong collages for, Pugad Baboy. May mga alumni ang Saints ko na in support of Sa free Facebook. speech. Free speech. Ang weird naman kasi kung ang suspetsa mo ay yung kanilang pagkapraning na ma-offend ang mga Marcoses. Pero di ba anti-Marcos paper ang Inquirer? Oo, nung 83 kaya nga nabuo yan dahil gusto nilang i-oust yung dictator. So wala, lang talaga ako paning lang talaga ako. Kaya yun ang iniisip ko kasi nagkataon lang na lumabas yung series ko na ang dami ko kasi na-receive na post na pro-Marcos. Na talaga nag-cringe ako tuwing nagigigil ako. Gusto ko lang talagang bumawi. Kaya naglabas ako ng gano'n. Eventually lumabas din yung akala kong binaril. Nilabas din naman nila. Teka muna, ang tatay mo pala ay general. Under Marcos. At may mga kapatid ka kamo ng mga Marcos loyalists pa rin hanggang ngayon, tama? Oo, pati nanay ko yata loyalist Kaya gano'n na rin pala yung galit mo sa Mas Doon pala galing. napaka-interesting ng mga family dinners yun siguro. Buhay pa ba si Polgas? Patay na Di ba? Yung original kulay itim Tapos mukhang dagay, mahaba yung tenga na gano'n. Namatay na siya, tapos hindi na ako nagpangalan na rin ng bago. No, in-offer din ba to sa TV? Di ba parang
Pinick up siya ng, ng 7 eh. Oo, natandaan ko noon eh. Sila yung mga Bad Bananas yung umarte. Sila... Hindi, si Bobot lang. Si Bobot yung natandaan ko yun eh. Dumating ba sa point na parang yung mga characters sa Bineo mo, parang totoo na sila sa'yo? Parang dumadating ka ba sitwasyon sa buhay minsan na parang, si bro siya kung si bro siya to, dumadating ka sa point na parang totoo sila na parang kamag-anak mo, gano'n? Oo, parang si naging Tony Stark na siya, si Robert Downey Jr. Yun na yung buhay niya eh, gano'n na siya parang gano'n din eh. Gano'n din. Magkabit-bahay kang gano'n, tapos ito si bro siya to. Hindi, ako kasi mga kamag-anak ko naman yan eh. Na totoong tao. Ay, itong mga yung to? sundalo. Kaya tuwing makikita ko sila, talaga yun ang sila yung inspirasyon ng Alam nila? Alam nila. Alam nila, Natutuwa naman sila kasi parang na-immortalize daw sila. Kung hindi mo ginagawa yung Pugad Baboy ngayon, tinuloy mo ba yung architecture mo? Oo, pero hindi ako ganito kataba. Wala akong kliyente talaga. Nagkaroon ako na isang client na... Baka ikaw na rin gumagawa ng SM ngayon. Gano'n. Sana nga, pero ang hinahanap kasi ng mga kliyente yung meron kang opisinang malaki. Tapos puti buhok mo. Kasi Tapos pag nakakausap ko, kausap ako, sabi, sige, pahig na ako, ganito sa fee mo, ganyan. Sabihin mo, ako'y gumawa ng Pugad Baboy. Pag nagkita na kami, ikaw ba? Sabi ka na, ilan taon ka na ba? Saka dati hindi pa uso yung mga bata eh. Ayun nila eh. Ayun lang ng bata dati eh. So, ano typical araw mo? Ngayon kasi pasukan eh. So 5 ako gumigising dahil magluluto pa ako ng baon. Ikaw ang nagluluto? Ako yung chef sa bahay. Siya rin yung maghahatid tsaka susundo. Maghahatid. Susundo ka pa ngayon, sir. Mamaya pa naman. Kahit nung ginagawa mo yung cartoon, ito pa rin part ng routine mo? Oo. Ang galing. Kaya ngayon deadline ko imbis na dapat 9:30 eh. Bibigay ko na sa inquiry para may time pa silang 2 days in advance pala. Okay. Kaya may time sila na i-post talaga. Ano yung, alala mo, yung pinakaunang-una mong sahod para sa Pugad Baboy? Ano yung binili mo? Sa halagang 35 pesos. First trip. Bumili ako ng mechanical pencil yung binili ko. Tama yun. Pero malaki na yung 35 mo, parang 500 na yun dati. Hindi. Hindi rin? Hindi rin. 35 talaga. 35. Tol, baon ko 50 eh. Noong 1988? 88. Talaga? Yaman nyo pala, no? Hindi, may baon ng maling nun. Talaga? Yung nagpapawis-pawis yung lunchbox. Kasi mainit yung kanin ng sinarado. Ako yung mga maling sa tita ko lang yan na mayaman, nakikita ko yan. Mali. Hindi na ngayon. Hindi na ngayon. Kayo, sir, ano bang paborito ng chichain? Ako tokwa. Tokwa? Anong luto? Ito lang, basta ako gagawa ng sausawan. Ng sauce. Ano masarap na sauce ng tokwa? Pakalento nga. Ano yan yung... Kailangan ba lagi may asukal? Oo, dapat. Talaga? Kasi dapat maraming suka. Tapos yung suka hindi mo titimplahin lang. Kailangan iluluto mo. So hindi mo gagalawin yung suka kasi mahihilaw yan eh. Ilalagay mo na yung suka at saka yung sugar. Tapos pagka kumulo siya, ilalagay mo ng toyo, sesame oil. Sesame oil. Tapos sibuyas na puti. Dapat halos hilaw yung mga sibuyas eh. Nangangasim ako habang Ako rin. Gusto ko rin. Walang baboy, tokwa lang ha. Tokwa lang. Kung may baboy, mas masarap. Siyempre. Pero yung takwa, parang yun ang hindi dapat wala. Kung sakali pong mamaya, malalaman nyo, mawawala na kayo sa mundong ito. Baka madapa ako, makagat ko dila ko. Gagawin. Ano yung pipiliin mong huling hapunan mo? Sabihin ko sana, ribeye sa Peter Luger, kaya ang layo. Sa kabilang mundo. Sa New York yun. New York eh. Doon kumain sila Gloria, di ba? Ayun ba yung may nagbayad na mahal? Yes, isa pa yun. Oo, laki doon. Kumain din sila ron. Yung sabi ni Lito Lapid, yung mga steak daw ganyan kalaki. Last question na lang. Panibagong bahagi ng buhay mo, paano may kakarikature si Nancy Binay? Parang nabuhos lang by ink, gano'n. Ay! Lumabas naman si Nancy? Oo, nilabas ko na eh. Nilabas mo na? Hindi ko siya Alaska kasi magkakulay kami. Easy boy, easy boy. On that note, palakpakan natin. PM Junior, a.k.a. Paul Medina. Sir, maraming salamat. Thank you.